Amen. So welcome sa ating 10 a.m. service. Um, ang Diyos ay mabuti sa ating lahat. Ang Diyos ay dakila at hindi nagbabago sa ating buhay, mga kapatid. I will be preaching in the book of Joshua chapter 8, verse 1 hanggang verse 7. Rather, verse 3 hanggang verse 7, mga kapatid. Okay, so in verse 3, it says, So Joshua and all the fighting men arose to go up to Ai, and Joshua chose 30,000 mighty men of valor and sent them out by night. And he commanded them, Behold, you shall lie in ambush against the city behind it. Do not go very far from the city, but all of you remain ready, and I and all the people who are with me will approach the city. And when they come out against us just as before, we shall flee before them, and they will come out after us until we have I drawn them away from the city. For they will say they are fleeing from us just as before, so we will flee before them. Verse 7, Then you shall rise up from the ambush and seize the city, for the Lord your God will give it into your hand. Maupo na kayo, mga kapatid. Praise the Lord. So this message, mga kapatid, ang ating binasa po ay ang pangalawang pagkakataon, mga kapatid, na ang Israel ay tumangkang lusubin at angkinin ang Ai, ang lugar ng Ai, mga kapatid. So after Jericho, they were commanded by God, of course, dahil ang pangako ng Panginoon sa kanila ay kunin ang land of Canaan. That's a promised land na ibinigay ng Diyos para sa bansang Israel. So we know what happened sa Jericho. They marched around the city for 7 days. One time every day, from day 1 to day 6. And on the 7th day, mga kapatid, they marched 7 times. And after they followed yung instruction ng Panginoon to blow the trumpet and make a noise, bumagsak ang wall ng Jericho. Amen. And according to many studies, yung wall ay naging rampa upang sila ay makapasok sa loob ng Jericho. So God gave His part, God did His part, mga kapatid. Amen. Na kung saan ay bumagsak yung pader at sila ay makapasok doon. And then after that, nagkaroon ng labanan sa Jericho and they were able to won the victory. So may battle pa rin after ng pagbagsak ng Jericho. But yung pag-destroy ng wall ay ginawa ng Diyos para sila ay magtagumpay at makapasok sa loob. It is very strange that God gave them the command. Magkaiba yung strategy ng Panginoon sa battle ng Jericho at saka sa battle ng Ai. Amen? Yung battle ng Jericho, God commanded them na manahimik sila for 7 days habang ginagawa nila yung pagmamarch. And it is very important, mga kapatid, to note na yung pananahimik nila ay isang malaking trial at test sa kanilang obedience. Do you believe that, mga kapatid? Because in the wilderness, one of the greatest problem ng Israel ay complaining. Sila ay lagi nagko-complain kay Moses kung ano ang kailangan nila. Kung kinulang sila kung ayaw na nila yung mana, nagsawa na sila, magko-complain sila. Puro sila reklamo, mga kapatid, sa wilderness. And so God test their obedience at binigyan sila ng utos na manahimik kayo at huwag kayo magko-complain sa araw na yan para matalo ninyo ang Jericho. Perhaps sa day 1 pa lamang pag-ikot nila doon sa Jericho, mayroon na siguro mga nagtatanong, may mga dumudungaw na siguro doon sa pader at tinatanong sila, ano ang ginagawa ninyo? Bakit kayo umiikot lang? But they are not permitted to speak up. Hindi sila pwedeng magsalita. Hindi sila pwedeng gumawa ng ingay, mga kapatid. Perhaps on day 3 and day 4, mayroong mga nagtatanong sa kanila, may nangungutya sa kanila. And they are
tempted na magsalita. They are tempted na sumagot. But because of obedience, mga kapatid, because of the commandment ng Lord, they obey the Word of God. And because of that, ay nairaos nila at nagtagumpay sila from day 1 hanggang day 7, mga kapatid, na ginawa nilang utos ng Panginoon. It is important to note, sa battle ng Jericho, every single detail, mga kapatid, ng utos ng Diyos ay ginawa nila. Lahat ng utos na binigay ng Diyos sa kanila, i-consecrate ninyo ang inyong tribo. In fact, meron pang circumcision na nangyari bago sila sumugod. Lahat ng instruction ng Panginoon sa kanila para matalo ang Jericho, every single one of them, they obeyed. They listened to the voice of God, mga kapatid, nakinig sila sa tinig ng Panginoon, and lahat ng inuutos ng Panginoon sa kanila ay sinunod nila sa sobrang dami nun, and yet, mga kapatid, sinunod nila. And because of obedience, the wall came down, mga kapatid. Dahil sa kanilang pagsunod, nagtagumpay sila sa battle ng Jericho. Dahil sa pagsunod nila, mga kapatid, walang napahamak sa bansang Israel sa araw na yan. At natalo, mga kapatid, ang Jericho, one of the strongest kingdom sa Canaan sa panahon na yan. Amen? So napakagandang testimony nun. Napakagandang kwento yung tagumpay sa battle ng Jericho because of man's part and God's part working together and harmonizing together because of one thing. Yan ay obedience, mga kapatid. Can we say obedience? Aba, ilan lang yung nakikinig dito sa loob ng church. Can you say obedience? Yes. So, because of that one thing, mga kapatid, ay nagkaroon ng tagumpay sa battle ng Jericho. They listened to the voice of God. But after the battle in Jericho, there was the battle of Ai. And yung binasa natin sa chapter 8 was the second time na umatake sila. Because the first time na umatake sila, mga kapatid, nagpadala muna ng mga espiya si Joshua, si General Joshua. And ang report ng espiya kay Joshua, hindi mo na kinakailangang gambalain kaming lahat. Maiwan na ang karamihan dito sa kampo. 3,000 lang ang kailangan natin at matatalo natin ang Ai. It's interesting, mga kapatid, na ang spelling ng bansang yan ay Ai. AI. If I will give an acronym or a meaning to it, kung gagawin natin siyang acronym, mga kapatid, pwede natin tawagin na artificial intelligence. I'm not referring to the technology, mga kapatid, pero yung artificial, merong intelligence naman, merong intel, merong spiya na pinadala doon sa AI. Kaso lang, they did not listen to the voice of God. Bago nila gawin yun, hindi mo mababasa si Joshua na humingi ng tulong sa Panginoon, na humingi ng guidance sa Panginoon. Lord, paano ba namin matatalo itong Ai? It's a big contrast, mga kapatid, on the Battle of Jericho, kasi every single command ng Panginoon sa Battle of Jericho, they obeyed. They asked for God's guidance, mga kapatid, and when God gave His guidance, they obeyed every single one of them. Pero pagdating dito sa Battle of Ai, the first time na sinugod nilang Ai, sila lang ang nag-isip, sila lang ang nag-strategize, sila lang ang nagkasundo, mga kapatid. So we can say, kung hindi man artificial yung intelligence sila, it was an agnostic intelligence because the voice of God was absent in the first time. Okay? Hindi natin mababasa sa chapter 7 yun. So, ang ginawa nila, sinugod ng 3,000 mga tao, mga kapatid, yung Ai, only to be surprised na napakagaling sa digmaan ng mga sundalo ng Ai, mga kapatid. And that day, 36 men died sa araw na yan. Dahil nabigla sila sa lakas ng Ai, mga kapatid, 36 na mga tatay, malamang tatay yung iba doon, malamang mga binata yung iba doon, mga kapatid, 36 na pamilya ang nawalan ng mahal sa buhay sa araw na yan. Kung mga tatay lahat yon, then 36 na mga pamilya, na mga anak ang nawalan ng tatay sa araw na yan. Kung mga binata at mga panganay ang
ang 36 na yun, then 36 na mga magulang, pares ng magulang ang nawala ng anak sa araw na yan because of one thing that they did not do. They did not consult God. So iniisip natin minsan na yung galing natin, mga kapatid, ay sapat na. Pero pag inalis mo ang boses ng Panginoon, baliwala ang ating sariling intelligence, mga kapatid. Artificial lamang ang ating intelligence, agnostic ang ating intelligence, kung wala doon ang anointing ng Panginoon, kung wala doon ang boses ng Panginoon. May malaking panganib, mga kapatid, kapag ang ating mga tagumpay ay masyado tayo naging kumpiyansa. Malaki ang naging tagumpay ng Israel dahil sa Jericho. Milagroso ang kanilang tagumpay, mga kapatid. And after that, they were so confident that they can defeat Ai without the voice of God. Nagkaroon sila ng malaking kumpiyansa na kaya na namin ito, kaya na natin ito. Dahil natalo na natin ang Jericho. Little did they forget, mga kapatid, that it was God who made the way. It was God who destroyed the wall, mga kapatid. It was God who gave them every commandment that they have to follow para sila ay magkaroon ng tagumpay. But the first time that they attack ay hindi sila sumangguni sa ating Panginoon. So may malaking panganib kapag inalis mo ang boses ng Panginoon. Because if Joshua asked God that day, on chapter 7, kung si Joshua ay humingi lamang sana ng guidance sa ating Panginoon sa araw na yan, hindi ka agad magbibigay ng instruction ang Panginoon sa araw na yan. Dahil, ibobrot up ng Panginoon ang kanilang kasalanan. Actually, ang kasalanan lang ni Achan. Kasalanan lamang ni Achan. Dahil, sabi doon sa chapter 7, at saka doon sa instruction pa lang sa chapter 6, sabi ng Panginoon, wala kayong kukunin na kahit na anong bagay galing sa Jericho dahil lahat ng bagay na makukuha ninyo sa Jericho ay para sa akin yan. Ibig sabihin, lahat ng mga ginto doon, lahat ng materialis doon ay gagamitin para maitayo ang tabernacle muna, tapos temple ang kasunod, mga kapatid. It was God, mga kapatid, who instructed na wala silang kukunin doon. Ngunit itong si Achan ay nagnasa, mga kapatid, tinago niya yung mga silver and gold, yung Babylonian na tela, hinukay niya yung sa ilalim ng kanyang tent, nilibing niya doon, mga kapatid, tinago niya doon. And then, dahil sa kanyang kasalanan, ay mayroong 36 people na namatay sa araw na yan. Amen. So ganun ang gagawin ng Diyos kung si General Joshua ay humingi ng tulong kay God nung panahon na yan, ibobrot up muna ng Diyos, mga kapatid, ang kasalanan na nakatago sa kanila sa araw po na yan. Alam niyo, mga kapatid, God was telling me, God will not allow us to progress sa ministry, to progress sa higher level ng ating calling kung mayroong mga undealt sins sa loob natin na tinatago natin at inaalagaan natin. Gusto ninyo mag-level up ang ministry, gusto natin pumasok sa mas mataas na calling, gusto natin pumasok sa mas anointed na calling, God will not allow it to prosper hanggat hindi natin sinusuko ang lahat, mga kapatid, at hanggat mayroong mga bitterness sa ating mga puso, mga kapatid, mayroong unforgiveness sa atin, God will not allow you to advance, mga kapatid, dahil ito yung word niya eh. Diba? So defeat ang nangyari. Talo lang, mga kapatid. Sayang yung effort, sayang yung 36 na mga tatay o mga lalaki sa araw na yan na namatay lamang dahil sa kasalanan ng isa. Hallelujah. God will not allow us to advance further kung mayroong mga undealt sins sa atin. God will not allow us, mga kapatid, to enter into the kingdom kung may mga hindi tayo sinusukong kasalanan dito, mga kapatid. God is giving us the time for us to repent. God is giving us the time to fix ourselves, mga kapatid, upang maging kaaya-aya tayo sa harapan niya, mga kapatid. Now, what happened nung finally si Joshua ay nagpray na sa ating Panginoon, brinot up na ng Panginoon yung kasalanan ni Achan, then ang utos, unfortunately sa Old Testament, ang utos doon ay batuhin sila. Nilagay sa gitna ng kampo si Achan, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, ang kanyang pati mga alagang hayop ay nilagay doon. And every single one of them ay nagsimula ng kumuha ng bato at babatuhin si Achan hanggang mamatay ang kanyang buong sambayanan. It is very
brutal. Sa totoo lang, matindi ang naging consequence. Bilang tatay, hindi ko ma-imagine, mga kapatid, na makikita ko ang mga anak ko na mamamatay sa harap ko at babatuhin sila, mga kapatid, at mamamatay sila dahil sa kasalanan ko. It is very difficult. Napakahirap yun. But this is Old Testament. Bakit ganyan naman kasi, pastor, sa Old Testament? Yes, it is historical, talaga nangyari yan, yung bagay na yan, mga kapatid. Pero kailangan din natin tandaan na ang Old Testament ay shadow ng New Testament ng parating, mga kapatid. Sinasabi lamang sa atin noon na ang sin, ang kasalanan, pag hindi natin isusuko sa Panginoon, pag hindi natin ibibigay sa Panginoon, kung ito ay hindi maa-address, ganun katindi ang magiging kabayaran nito, di ba, na nasabi ko nung nakaraang preaching, sin will cost you more than you want to pay. Sin will make you stay longer than you want to stay. Sin will make you pay more than you want to pay. Ang pangako ng kasalanan, mga kapatid, isang tikim lang, makaka-satisfy ka na, masasatisfy ka na. Pero doon sa mga nadala doon, at doon sa mga nahulog doon, mga kapatid, they can say and they can testify that they, without the help of God, they die wanting for more. So yung pangako ng kasalanan, isang tikim lang, masasatisfy ka na. Pero ang ginagawa talaga ng kasalanan, hanggang sa huling kamatayan mo, mag-uuhaw ka pa rin, magugutom ka pa rin, hahanap-hanapin mo pa rin yung bagay na yun. Yan ang kapangyarihan ng kasalanan, mga kapatid. At doon tayo pinalaya ng ating Panginoon. Doon tayo binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Doon ka binago ng Panginoon na hindi ka na mauuhaw sa kasalanan at ikaw ay magkakaroon ng eternal satisfaction sa presensya ng Panginoon. Yun yung hiwaga ng tubig na sinabi ng Panginoong Hesus doon sa babae sa John chapter 4. Diba? Sabi ng Panginoon, sabi ng babae doon, bigay mo nga sa akin yan, yung tubig na sinasabi mo, pag ako'y uminom, hindi na ako mauuhaw. Kasalanan ang tinutukoy doon. Mga kapatid, pinag-uusapan nila doon, at ang sabi ng Panginoon, ang tinutukoy ng Panginoon na sagot ay yung Holy Spirit, yung presence ng Panginoon. Tikman mo ito, taste and see the goodness of God. Once matikman mo yan, it will bring satisfaction to your soul. Hindi ka na muli magkikrave sa kasalanan. Hindi ka na muli magkikrave sa buhay na malayo sa Panginoon. Dahil nagkaroon ka ng kagalakan sa puso mo, nagkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo, mga kapatid. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! So si Achan ay namatay at ang kanyang pamilya doon sa gitna nila, mga kapatid, dahil yun ang matinding consequence ng sin. So after dealing with the sin of Achan, actually si Achan hindi lamang siya tao siya ay presence, symbolizing sin. So it may represent a hidden sin sa atin. It may represent, mga kapatid, a hidden motive na hindi kalooban ng Panginoon. Sikat na sikat yung sinabi ni Charles Spurgeon, if I had a brother who has been murdered, what do you think of me if I daily consorted with the assassin who drove the dagger into my brother's heart? Tagalogin ko, mga kapatid. Ang sinabi ni Charles Spurgeon, kung mayroon akong kapatid na pinatay, ano ang iisipin niyo sa akin kung araw-araw makikita niyo ako na ka-fellowship yung taong sumaksak sa puso ng kapatid ko? Sabi ni Charles Spurgeon, hindi niyo ba iisipin na ako ay kasabwat din sa krimen? So ganun, mga kapatid, ang point ni Charles Spurgeon sa sinabi niya, sin murdered Christ. Will you be a friend to it? Sin pierced the heart of the incarnate God. Can you love it? Hallelujah.
So medyo harsh talaga yung naging punishment, but in reality, until now, pag hindi madil ang kasalanan, mga kapatid, harsh din ang magiging punishment nito dahil ito po ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Ito po ang sumisira sa relasyon natin sa Panginoon. Ito mga kapatid at pumipigil sa blessing ng Panginoon na gustong-gusto niyang ibigay sa atin, mga kapatid. And biyaya lamang ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Biyaya lamang ng Panginoon, mga kapatid, ang siyang magbibigay sa atin ng escape doon sa kapangyarihan ng sin. Pwede ba natin purihin ang Panginoon before I proceed? Hallelujah! Now, baka mapansin ninyo, bakit Pastor Jai, puro yan ang topic natin for the past several Sundays already. This morning, mga kapatid, I preach about the greatest challenge of our time. Medyo iba yung preaching ko kaninang umaga, mga kapatid. Ang pinakamabigat na challenge ng panahon natin ngayon, both ng church saka ng mundo, ay yung parable ng Panginoon about the tares and the wheat. I was praying to the Lord in spirit this week, and I asked that question, ano bang pinakamalaking challenge namin ngayon, Panginoon? And then the Lord impressed me the parables of the wheat and tares. Na sa huling mga araw, sasagana ang kamunduhan, ngunit sasagana rin ang church. Sa huling mga araw, mag-a-advance ang church, mga kapatid. Maraming mga kaluluwa ang maaakay. Maraming mga kaluluwa, mga kapatid, ang mga kilala sa Panginoon. Maraming mga kaluluwa ang papalayain mula sa kasalanan. Ngunit at the same time, in the last days, mag-a-advance and magpo-progress din ang kamunduhan. In the last days, mga kapatid, ang church ay magso-soul winning sa labas. Pero ang kampo ng kadiliman, ang kingdom ng enemy, mga kapatid, ang kingdom ni Satanas, ay magta-try din mag-win ng mga tao na sa loob na ng church. Sa huling mga araw, mga kapatid, makikita natin ang mga tao ay nauuhaw sa righteousness. And at the same time, magkakaroon din ng kauhawan sa mundo for sin. Sa huling mga araw, mga kapatid, ang mga tao sa mundo ay mag-unite in favor of sin. And sa huling mga araw, ang mga tao sa loob ng church ay magiging divided against holiness. Sa huling mga araw, ang mga tao sa mundo ay mayroong mga tatanggap ng katotohanan. But at the same time, sa huling mga araw, may mga tao sa loob ng church na mamahalin ang kasinungalingan. That's the problem. That's the biggest challenge that we have in our day, mga kapatid. Makikita mo, nagpo-progress yung Bible study, nagpo-progress yung evangelism, yung gospel, but at the same time, lumalaban din ang kaaway. Makikita natin sa huling mga araw, proud na ang mga satanist. At the same time, yung church ay proud din because of the power of God. Sa huling mga araw, magpo-progress ang dalawang bagay na to. At sa huling mga araw, hindi ka pwedeng maging neutral, mga kapatid. Dahil yung dalawang panig na yan ay darating sa punto na magkakaroon ng boiling point. Hindi pwedeng nananaig lang ang righteousness, nananaig ang righteousness. Imposibleng hindi magsabong yung dalawang yan. Okay? Naintindihan natin, mga kapatid. Kung nag-a-advance yung morality, nag-a-advance din ang immorality, mga kapatid, hindi pwedeng hindi magbagsakan yung mga yan, hindi magpang-abot yung dalawang yan. Meron talaga mangyayaring boiling point. But I come here today, greater is He that is in us than he that is in the world. Mas dakila at mas makapangyarihan ang mayroon tayo, mga kapatid. But there is one thing that we must do. We must stand upon the truth. We must stand upon the righteousness of God. We must stand upon the Word of God. Panindigan mo ang pagiging Kristiyano mo, kapatid. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, sa ayaw at sa gusto natin na hindi mag-take ng stand, ang mundo mag-take ng stand.
ang mundo magte-take ng stand at darating yan sa punto, mga kapatid, na yung gusto nilang i-impose na morality sa iyo ay labag na sa konsensya mo. Hindi pwedeng hindi ka magsalita at manahimik, mga kapatid. Kinakailangan sabihin natin na tayo ay maninindigan sa panampalataya. Tayo ay maninindigan, mga kapatid, sa pagsisimba. Tayo ay maninindigan sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Some people in the last days will love the name of Jesus. Many people will love the name of Jesus. But at the same time, there will be people who will be proudly, magiging proud sila, mga kapatid, to also love the name of Satan. That's the greatest problem that we have in the last days. Okay? Sinabi ng Panginoon, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Pero mag-a-advance din ang kamunduhan. But greater is He that is in us than he that is in the world. Huwag natin ikahiya, huwag natin ikatakot ang ating panampalataya, mga kapatid. Dahil mas mabuti nang ikahiya tayo ng mundo kaysa ikahiya tayo ng Diyos, mga kapatid. Mas mabuti nang i-reject tayo ng mundo kaysa sa i-reject tayo ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nawala ako ng onte sa aking message. But I feel the urge to tell you that manindigan tayo kung Kristiyano ka at panindigan mo na hanggang sa dulo ng paglilingkod natin. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! I feel the Spirit, mga kapatid. I feel the Spirit telling me right now, mahal ng Diyos ang mga naninindigan para sa Kanya. Nandoon ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa mga taong tumatayo para sa katuwiran, para sa pag-ibig sa Diyos, mga kapatid. Mahal ng Diyos ang mga taong naninindigan para sa Kanya. Hallelujah. So, sa oras na ito, when we talk about the sin of Achan, after niyang madilyan, nawala ang pamilya ni Achan at pinatawad sila ng Panginoon. This time, si Joshua ay sumangguni na sa Panginoon. Finally, in chapter 8, yun na yung binasa natin kanina. Yun ay instruction ng Panginoon sa binasa natin. Sa verse 3 pa lang, yung verse 3 ay namili na si Joshua ng 30,000. Pero kung basahin natin yung mga previous verses, even sa chapter 7, instruction ng Panginoon yan, mga kapatid. So, sa intel ng tao, 3,000 lang. Sa intel ng Diyos, 30,000 ang kailangan mo, Joshua. Nakita niyo yung difference, mga kapatid? Short siya ng 27,000. Yung sinasabi ng mga tao, 3,000 lang, tapos ang ay. Pero 10% lang pala yun sa estimate ng Diyos. Ang laki ng difference. So mahirap pagtiwala sa ating intelligence. Mahirap pagtiwala sa ating sariling karunungan lamang. Minsan, feeling natin mas magaling tayo, mga kapatid. Mas marunong tayo kaysa sa ating mga leaders, kaysa sa ating pastor, kaysa sa ating mga magulang. But the reality is, ang intelligence natin, mga kapatid, ay masyadong limited. Masyadong limited. Yung AI nila sa chapter 7 ay agnostic intelligence. But when God finally gave them the instruction, there was the anointing of God. Yung kanilang intelligence ay naging anointed. That's why na-defeat nila yung I sa chapter 8. So very specific yung utos ng Panginoon. Ganito ang gagawin ninyo. Kunyari, merong advance party na susugod doon. Tapos, kunyari, magre-retreat kayo at sila ay lulusob sa inyo, sila ay hahabol sa inyo. Habang sila ay lumulusob sa inyo, then exposed na sila, doon na bumaba ang maraming army and finally, you can defeat I.
Ganun pala katindi ang pangangailangan nila, mga kapatid, para matalo nila ang ay. Pero sa unang beses na sinubukan nilang lusubin ang ay, sila lamang ang nag-decide. Ang laki nung gap, mga kapatid. Sa intelligence ng tao, sugod lang, sugod lang, sugod lang. Sa intelligence ng Diyos, hindi. Sugod, merong unting retreat, tapos sugod ulit. Ang laki ng gap, mga kapatid. Bukod pa sa bilang na 3,000 from 30,000 na estimate ng Diyos. Ganun po ang mangyayari sa ating mga sarili kung hindi tayo sasangguni sa ating Panginoon, kung hindi tayo magtitiwala sa ating Panginoon, kung ipapaubaya mo lang sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong estimate, mga kapatid, masyadong malaki ang gap. That's the reason why we must trust God daily. That's the reason why we must continue to be aligned sa kalooban ng Panginoon daily, mga kapatid. Malapit na ako mag-conclude sa message na ito. Sabi ni John Maxwell, it is said that a wise person learns from his mistake. Matalino ka kung ikaw ay natuto sa sarili mong pagkakamali. But a wiser learns from others' mistake. Mas matalino ka naman kung natuto ka sa pagkakamali ng iba. Pero dinugtong niya, but the wisest person of all learns from others' successes. Ang pinakamatalino sa kanila lahat ay yung natuto mula sa tagumpay ng iba. You don't have to suffer, mga kapatid. We can do it right the first time. Amen? Hindi natin kailangang i-risk ang sarili natin dahil lang sa pagsuway sa ating Panginoon. Kinancel nila ang voice ng Diyos sa chapter 7 on their first attempt. And then kinancel din ng Diyos ang blessing niya sa kanila. Ganun na nangyayari, mga kapatid. But the moment we include God on our daily decisions, on our daily life, tanungin ko kayo, mga kapatid, kaya ba nating maging dependent sa Panginoon for the rest of our life daily? Kaya ba natin? Araw-araw, habang buhay? Now, pwede niyo sabihin, Pastor, kung ako'y mabubuhay ng mga 40 years, 50 years, times 365, parang masyadong mabigat yung number na yun, Pastor. Parang ang bigat. Okay. Kaya mo, kung hindi mo kaya yung lifetime, kaya mo magtiwala sa Panginoon ng isang taon lang. 365 days. Kung leap year, 366. Pastor, marami pa rin yung 366. Okay, kung marami pa rin sa'yo, sige, level down natin para maabot natin ang faith ninyo, mga kapatid. Kaya mo ba magtiwala sa Diyos ng isang buwan? Daily. Manageable na? Kaya na? Medyo kaya na? Pastor, may mga araw na nagigising na lang ako, diretso bangon. Alis ka agad, pasok ka agad, diretso trabaho ka agad. Parang marami pa rin yung 31 days. Okay. 1 week. Daily. Kaya mo magtiwala sa Panginoon. Totally dependent on Him for 7 straight days. Manageable na, mga kapatid? Kung meron pa rin dito na hirap pa rin sa 7 days, trust God today. Today. Bigyan ko kayo ng tawag nito ay handicap. Simulan niyo bukas. Kung hindi niyo nagawa kaninang umaga, simulan niyo bukas. Pagkagising niyo bukas, Lord, I am totally dependent sa iyo, Panginoon. Ano ba ang dapat kong gawin sa araw na to, Lord, na dapat kong gawin sa tulong mo? Pag magawa mo yan ng 1 day, do it again the next day. Huwag mo nang tingnan yung maraming araw na parating. Tingnan mo na lang yung umaga at yung dala ng araw na yan. Pagtiwala mo sa Panginoon. Pag nagawa mo ng 2 straight days, do it again on the 3rd day. Just think on today. I tell you, mga kapatid, malampasan mo lang yung 7th day, hindi na babalik ang buhay mo sa normal. Magawa mo lang yan, magtagumpay ka lang ng 7 days, 7 straight days. Mababago yung habit ng thinking natin. Mababago yung habit ng thought natin. Mababago yung kilos natin, mga kapatid. And you will never live a day without trusting God.
I challenge you mga kapatid. Kung masyadong malaki yung sinasabi nating trust God daily, tapos iko-compute mo ilang days, just trust God for today. And do it for 7 straight days. I-advance mo after 7 days, 14 days, then 21 days, then 30 days, and then you will find yourself totally dependent sa ating Panginoon na para bang, Lord, hindi ko na kaya mabuhay nang hindi nagtitiwala sa iyo. Hindi ko na kaya mag-act, Panginoon, nang hindi ako sumasanggunit sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Nagbago ang buhay ko, Lord, dahil sa pagtitiwala sa iyo, and you will experience the grace ng Panginoon. You will experience yung biyaya ng Panginoon by just trusting God daily. Trust God today, mga kapatid. Pwede ba natin purihin ang ating Panginoon? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Bakit ka magtitiwala sa Diyos? Una, alam niya ang lahat ng bagay. Totoo yun. Baka ang iniisip niyong alam niya ang lahat ng bagay ay yung mga hidden things, yung mga secret things. Alam ng Diyos yun, of course. Now, hindi ko to sasabihin para hindi na kayo mag-aral. May sasabihin ako, mga kapatid, na isang bagay, and di-disclaimer ko na, mag-aral pa rin tayo, pagbutihin pa rin natin ang ating trabaho. Pero tanungin ko kayo, sinong mekaniko dito mga kapatid, marunong sa makina? Yung may unting alam. Ayan, si Brother Jay. Do you believe, Brother Jay, na alam din ng Diyos yung ginagawa mo sa makina? Pastor, hindi naman siya nag-aaral ng mekaniko. Alam ng Diyos yun. Sino mga nasa medical field? Ayan, sila Jaya, nursing. Do you believe na kaya rin ng Diyos yung ginagawa ng nurse? Ano man yung profession natin, kaya rin ng Diyos yan. Alam din ng Diyos yan. So wag mong iisipin na dahil nag-aral ka, mas may alam ka kaysa kay Diyos, kaysa kay God. Yes, wala siyang degree ng kung ano-ano, pero alam niya ang lahat ng knowledge, omniscience. Now, hindi ko yan sinabi para hindi ka na mag-aral. Sinasabi ko yan para magtiwala ka pa rin sa Panginoon despite sa napag-aralan mo. Yung mga simpleng ginagawa natin, may problema sa bagay na ito, may problema ka sa trabaho, na hindi mo matroubleshoot kung anong problema, bakit hindi mo hingin ng tulong ng Panginoon? Lord, alam mo naman to, Lord eh. Nag-aaral ako, may degree ako, pero hindi ko pa rin magawa. Tulungan mo ako, Panginoon, dahil alam niya eh. Limited yung knowledge natin, but He knows all things. The word omniscience is 2 words yan, mga kapatid, omni and science. It means knowledge. Alam ng Diyos ang lahat ng knowledge. Alam ng Diyos ang lahat ng degree. Alam ng Diyos ang lahat ng level ng degree, mga kapatid. You can trust the omniscient God. Hallelujah, hallelujah. I feel like God is talking to somebody right now. Give your life to the Lord. Trust Him daily, kapatid. And God is also omnipotent. Anong gagawin mo sa knowledge kung wala namang kakayanan na baguhin ang isang bagay? What if nandoon ka na sa isang sitwasyon na para bang wala ng way out? Alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Alam mo na kung ano magiging consequence. Alam mo na pumalpak ka at nag-fail ka. At para bang wala ka ng way out doon. What if I tell you right now that God has a way? What if I tell you right now that God can make a way when there seems to be no way? What if I tell you right now, mga kapatid, na kahit nasaan ka pang kalagayan, kayang balik ka rin ng Diyos ang sitwasyon mo. Just trust Him. Just give your life sa ating Panginoon. Hallelujah! I-combine mo ang kapangyarihan ng knowledge at kapangyarihan ng Diyos. Matinding combination yan, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pwede ba natin purihin ang dakilang Diyos sa araw na ito, mga kapatid?
He is also omnipresent. Nasaan ka man ngayon? Sino man ang kasama mo ngayon? Kasama mo pa rin ang Diyos. At siya ay nasa lahat ng dako, mga kapatid. Ibig sabihin, kung nasaan ang presensya niya, nandoon ang kapangyarihan niya, nandoon ang karunungan niya, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. God is inviting every one of us right now. Nag-iimbita ang Diyos right now to experience His grace, to experience His presence. Oh, let's go to the altar, mga kapatid. Let's meet the Lord right now. God can make a way. Just trust God right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige kapatid, just meet the Lord today. Inaantay ka ng Diyos sa araw na to. God wants to comfort you. Just trust Him right now. Just trust Him today. Ano man ang kalagayan mo sa oras na to, pagtiwalaan mo ang Diyos, kapatid. Hallelujah, hallelujah.